The Boss Husband. Credit to the author. 1339-47. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Sa katunayan, ang mga taong ito ay hindi man lang gustong makipagkamay sa masamang bituin na ito, ngunit si Justin ay sobrang mapagmahal, na parang naging malapit sila sa isa't isa sa loob ng maraming taon. Kasabay ng katotohanang hindi sila nang ahas na pabulaanan ang katayuan ni Justin, nagpakita pa rin ang mga tao ng malugod na ekspresyon. Pagkaraan ng ilang sandali, isa-isang nakipagkamay ang mga taong ito kay Justin, na para bang sila ay talagang mabubuting kapatid. Nang turn na ni Gilmore, kumurap si Justin kay Emerson Nigel na nasa likuran. Hindi alam ng iba pero alam niya na isa ito sa mga figure sa likod ng pamilya Ning. Kahit na ang kanyang antas ng paglilinang ay kasing ganda, magiging mahirap pa rin siyang harapin dahil mayroon siyang isang layer ng paghihigpit. Ngunit dahil dito, kailangang magmukhang kalmado si Justin para hindi magpakita ng anumang kahinaan at magdulot ng gulo. Nandito nga si Emerson Nigel para tingnan kung ano ang nangyari. Si Justin ay isa ng figure na unti-unting sumikat sa ilusyon, at itinuturing siya ng pamilyang Ning bilang pangunahing target. Kaya lang sa sandaling iyon, si Emerson Nigel ay nakaramdam ng kakaibang pakiramdam mula kay Justin, tila ang kanyang cultivation base ay medyo iba sa dati. Hindi niya maramdaman ang halatang cultivation level mula kay Justin. Hindi ang pakiramdam na inaalis ang cultivation base, sa halip ay parang ulap ng ambon na humihimok sa kanya na alamin. Hindi niya makontrol ang kanyang pag-uusisa kaya ipinakalat ni Emerson Nigel ang kanyang divine senses, sinusubukang mag-explore ng mas mabuti, at dahan-daang lumapit kay Justin. Ngunit sa lalong madaling panahon na siya ay palapit, naramdaman niya ang isang napakalaking kabaliwan na dumudurog sa kanyang sariling banal na kahulugan. Kaagad pagkatapos, tila isang masamang demonyo ang sumalakay sa kanya at mayroong isang puwersa ng pagkawasak, sinusubukang tamaan ang kanyang sariling kaluluwa, na para bang siya ay lulunok. Salamat sa kanyang pagbabantay, dali-dali niyang pinutol ang paggalugad ng divine sense, kung saan iniwan nito si Emerson Nigel na may matagal na takot sa mga kasawian. Nakatingin kay Justin sa kanyang nakangiting mukha, hindi banggitin kung gaano kakilakilabot. Ang mukha ni Emerson Nigel ay mapatla, at malamig na pawis ang bumuhos sa kanyang likuran. Ito ay halos imposible para sa isang magsasaka na dumaan sa tribulation passing stage. Nakakatakot. Napaka-harmful ng batang ito. Malinaw na ito ay isang cultivation base na mas malakas pa kaysa sa nakaraan, ngunit sadyang itinago nito ang sarili ng napakalalim, naghihintay na tuklasin ito ng iba, at pagkatapos ay palihim na tumalikod. Anong uri ng pakikipagsapalaran ang mayroon siya, at paano mabilis na lumago ang kanyang paglilinang? Kung magpapatuloy ito, maaaring ipagpalagay na ang mga supermaster sa illusion realm lang na sikat sa mahigit 100 taon ang makakalaban sa kanya. Ito ay talagang nagparamdam kay Emerson Nigel na medyo ayaw. Tiningnan niya si Justin na kinakabahan at seryoso, sa takot sa kung ano ang gagawin sa kanya ni Justin. Ngunit hindi niya alam na si Justin ay hindi lumahok dito. Hindi nangahas si Justin na gamitin ang kanyang cultivation base sa sandaling ito, ngunit hindi ito nangangahulugan na nawala ang kanyang lakas. Sa kabaligtaran, dahil ang Chaos at Justin ay naging isa, ang dalisay na likas na espiritual na aura na nakuha ng 79 na layer ng purple glow na makalangit na kidlat ay naging bahagi ng cultivation ni Justin, ngunit hindi niya ito ginamit. Kung tungkol sa kanyang cultivation base, tumaas na ito ng malaki kumpara noong siya ay nasa Demon Realm. Ngunit kahit siya mismo ay hindi napagtanto na ang kanyang karanasan sa paglabas ng tore sa pagkakataong ito ay kontra sa 500 taon ng paglilinang. Iyon ay sinabi, ito ay isang malaking hakbang pasulong mula sa pagdating ng Shang-Ching Heavenly Lightning, ngunit nakakalungkot na ang kanyang cultivation base ay wala sa kontrol. Ang lahat ng ito ay nangyari sa Electric Flint na napaka-natural. Premier Ning, labis akong nalulugod sa iyong presensya dito, sabi ni Justin na may mahinang ngiti. Hehe, syempre, ikaw ang asawa ni Marian kung tutuusin, tumingin si Gilmore kay Marian sinasadya o hindi sinasadya habang nagsasalita. Lihim na sinumpa ni Justin ang matandang Zorro dahil sa hindi niya pagpapakawalan nito anumang oras.
Tumalikod siya at ngumiti kay Gavin, matanda, nahuli ako sa ilang problema nitong mga araw na ito, okay na ba ang lahat sa bahay? Habang nagsasalita ay pasulyap-sulyap ang tingin niya sa mga taong naruroon dito na nagdulot ng panlalamig ng karamihan sa kanila. Kinusot-kusot ni Gavin ang kanyang mga mata at nakangiting sinabi, darating ang bagong taon, kahit na may mangyari, ito ay isang magandang bagay. Napakaraming tao ang nagmamalasakit sa iyo, at lahat sila ay pumunta upang makita ka kapag narinig nila ang tungkol sa iyong pagbabalik, dapat mo ring ipakita ang iyong pasasalamat. Sa sandaling iyon naisip ni Justin sa kanyang puso, wala akong pagnanais na alagaan sila. Pagkatapos ay tumalikod siya sa isang mapagpanggap na paraan at tinanong ang lahat kung gusto nilang manatili sa tanghalian. Hiniling niya sa kanila na manatili, ngunit ang kanyang ekspresyon sa mukha ay naiinip, at ang kahulugan ay halata mawala. Ang mga taong ito ay pawang mga veterano, at gusto lang nilang makita kung nasugatan ang bastard na ito o ano. Gayunpaman, ang resulta ay nakakabigo. Hindi lang siya ligtas at maayos, hindi na rin siya desente kaysa dati. Bilang resulta, bumangon ang mga tao para magbigay ng pagbati sa bagong taon kay Gavin at sunod-sunod na umalis. Matapos mawala ang lahat ng walang katuturang tao, pinigilan ni Justin ang kanyang init ng ulo at pumunta kay Gavin at sinabing, pasensya na, matanda, hindi ko napigilan ang sarili ko. Ikinaway ni Gavin ang kanyang kamay, sinabi na sa akin ni General Collins na iintindihan ko. Pumunta ka muna sa likod ng bulwagan, huwag patayin si Leah. Sa wakas ay nagkaroon si Justin ng oras upang tingnan mabuti ang kanyang anak na babae. Bagamat matagal na niyang nakasama si Leah, nang makitang muli ang chubby little girl na ito, hindi niya napigil ang maluha, parang may bomara sa kanyang lalamunan at nanginginig ang kanyang mga kalamnan. Ang kakaibang reaksyon ni Justin ay naging sanhi ng pagkalito ng lahat. Bihira lang siyang makitang nagpapakita ng ganito kakomplikado at malalim na ekspresyon, hindi tulad ng ruffian kanina lang. Huminga ng malalim, pinisil ni Justin ang isang ngiti ng natural hanggat maaari, lumakad sa gilid ng mag-ina, at iniunat ang kanyang kamay kay Marian. Halika, yakapin ko siya. Nanginginig ang boses ni Justin. Sa ilang kadahilanan, naramdaman ni Marian ang hindi maipaliwanag na pagkawala sa kanyang puso. Akala niya ay ang kanyang sarili ang una niyang inaalagaan, ngunit hindi niya inaasahan na gusto nitong yakapin ang anak. Masasabi bang pagkatapos ng mahigit kalahating buwan na pag-alis ay ang bata ang labis na namiss ng lalaki? Gayunpaman, nanahimik siya. Tutal wala namang masama kaya inabot niya sa kanya si Leah. Binuhat ni Justin ang mabigat na babae, si Leah ay nakatingin sa kanya gamit ang kanyang bilog at itim na mga mata, ang kanyang matambok na mukha ay nakaumbok habang siya ay ngumunguya ng beef jerky. Hindi na niya namalaya na basa na pala ang mga mata niya. Bakit hindi niya napansin noon na maliban sa chubby nitong katawan, ang facial features niya noong bata pa siya ay medyo katulad din ng 17. Daddy, umiiyak ka ba? Inosenteng tanong ni Leah, nami-miss mo ba si Leah? Well, yeah, sobrang na-miss ni Daddy si Leah. Pinunasan ni Justin ang kanyang mga mata at ngumisi sa kanyang anak. Ngumiti din ng matamis si Leah, miss ko na rin si Daddy. Tere na mag-dinner. Okay. Okay? Haha, hinalikan ni Justin ang pisngi ng kanyang anak, at hindi pinansin ang mga natirang bakas dito. Nagpakita siya ng kontentong tingin at hindi man lang siya makapagsalita ng maayos kundi ngumiti na parang tanga. Dahil sa eksenang ito, nataranta ang lahat sa pamilya Gibson, at lalo pang nataranta at hindi mapalagay si Marian. Nang bumalik ang grupo sa likod na bulwagan, sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Rebecca na suriin ang kanyang anak mula ulo hanggang paa, hinawakan siya dahil sa takot na mawalan siya ng isang piraso ng karne, tinanong kung saan nagpunta si Justin. Ngunit dahil ang mga pangyayari sa Demon Realm ay sekreto pa rin sa mundo, pinigilan siya ni Gavin na magtanong ng napakaraming tanong. Alam din ni Rebecca ang ibig niyang sabihin kaya hindi na siya nagpumilit hanggat ayos lang ang kanyang anak. Habang si Justin ay nakaupo sa tapat ng mesa na nakikita si Leah na nakahawak sa isang binti ng tupa at sinimulang kagatin ito, pagkatapos ay binawi niya ang kanyang tingin at lumingon. Nang makita ang kanyang asawa sa tabi niya na may bahagyang galit na ekspresyon, ang kanyang puso ay tumibok. Masama ito dahil sa sobrang saya niya, iniwan niya si Marian sa ginaw. Pagkatapos ng lahat, ang laman at dugong natitira sa kanya pagkatapos ng kamatayan ng 17, at hindi napigilan ni Justin ang ganitong uri ng kagalakan na nawala at nanimbalik.
Matapos magkamalay, nakita niya si Marian na nakasuot ng matingkad na pulang lana na maikling palda, itim na medyas sa ilalim, isang puting pang-itaas na may mga nakaistilong pattern sa itaas, at isang light gray na niniting na mahabang coat. Siya set off ang kanyang matambok at bumpy figure exquisitely, ngunit kaaya-aya at maamo. Bagamat payak ang mukha niya, nakatali ang kanyang buhok, at bumagay ang kanyang mahabang bang sa kanyang suot. Siya ay talagang isang napakagandang dalaga na umaakit sa atensyon ng mga tao, talagang kaakit-akit. Ang pagbibihis ng ganito ay hindi naaayon sa mababang hitsura ni Marian hanggat maaari tuwing karaniwang araw. Halatang idinisenyo ito para salubungin ang kanyang asawa. Pero sa kasamaang palad, natuon ang atensyon niya kay Leia, at hindi na ito pinansin, no wonder na tahimik ang babae at tumingin sa ibaba. Ngumiti si Justin at lumipat sa tabi ni Marian, mahal kong Marian, lalo ka talagang gumaganda, halos hindi kita nakilala ngayon. Namiss mo ba ako nitong mga araw na ito? 1340. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sumulyap si Marian sa kanya ng walang ekspresyon, pumitas ng gulay gamit ang kanyang chopstick at inilagay ito sa mangkok ni Leia na parang hindi niya narinig ang mga salita ni Justin, at sinabi sa kanyang anak na babae, huwag palaging kumain ng karne, kumain ng mas maraming gulay. Itinaas ni Leia ang kanyang mamantika na maliit na bilog na mukha, at nang hindi gumagamit ng chopsticks, direktang sinipsip niya ang mga gulay sa maliit na mangkok sa kanyang bibig na parang pansit, at kumagat ng ilang kagat pagkatapos ay nilamon ito. Para bang natapos na niya ang gawain, ang mabilog na batang babae ay patuloy na ngumunguya sa binti ng tupa sa kanyang mga kamay sa sarap. Nag-aatubili na hinawakan ni Marian ang ulo ng kanyang anak at hiniling na kumain ng dahan-dahan. Pagkatapos ay nagsimula siyang kumain ng unti-unti, hindi pinapansin si Justin. Nang makitang hindi pinansin ng babaeng ito ang kanyang sinabi, bumantong hininga si Justin at kumain ng ilang subo, iniisip kung paano niya mababawi ang kanyang pagkakamali. Sa katunayan, ang psikolohikal na pasanin ni Justin ay hindi maliit sa sandaling ito, at ang pagkakakilanlan ni Leia ay hindi maaaring mapanatili magpakailanman. Maya-maya, kailangan niyang ipaalam kay Marian. Ang 17 ay hindi katulad ng ibang babae. Siya ang halos naging dahilan ng paghihiwalay nila ni Marian sa simula. Kung alam ni Marian na ang kanyang pinakamamahal na adopted na anak na babae ay talagang ang bloodline ng 17, gaano man siya kalaki, malungkot siya. Higit pa rito, hindi inakala ni Justin na ganoon kabuti si Marian. Sa pag-iisip nito, hindi mapigilan ni Justin na hindi mapalagay, lalo na sa pagnanais na pabor sa kanyang asawa. Pagkatapos ng hapunan ng pamilya, hiniling ni Rebecca kay Marian na samahan si Justin sa silid upang magpahinga. Bagamat hindi man lang nagbago ang hugis ng kanyang katawan, sinabi ni Rebecca na mas payat ang kanyang anak, kaya medyo natulala siya. Nakatulog ng mahimbing si Leia pagkatapos niyang kumain. Dinala ni Rebecca ang kanyang apo upang magpahinga sa likod bahay, ayaw niyang abalahin ang muling pagsasama ni Justin at ng kanyang asawa. Bagamat walang sinabi ang matanda, napansin nilang lahat na labis ang sama ng loob ni Marian sa ginawa ni Justin. Bagamat medyo kakaiba, kailan pa siya naging magiliw sa kanyang anak. Then again, tumahimik silang lahat. Habang naglalakad pabalik sa kanilang silid at nilock ang pinto pagkapasok niya, niyakap ni Justin ang baywang ni Marian dahil hindi siya nakalaban. Tahimik na tumingin si Marian kay Justin, malamig na nakatayo, tulad ng isang walang ekspresyong ceramic na manika. Saglit silang nagkatinginan sa mata ng isa't isa, at naririnig nila ang paghinga ng isa't isa. Lumunok si Justin at sumugod, niyakap ng mahigpit ang Ice Beauty, itinaas ang kanyang ulo gamit ang isang kamay, at hinalikan ng mariin ang pinong cherry na labi ng babae. Marahang umungol si Marian, mariing ipinikit ang kanyang mga ngipin, tila pinipigilan ang biglaang pagsalakay ng lalaki habang lumalaban pa rin ang pagtatampo at pighati sa kanyang puso. Alam ni Justin na mas kapaki-pakinabang na salakayin ang kanyang katawan at palimbutin ang kanyang puso sa halip na magsalita ito kapag nananatili siyang tahimik. Ipinasok niya ang kanyang kamay sa puting kwelyo nito, dumampi, at unti-unting kasama ang maselang dibdib, hinihimas ang malasutlang bra na umalalay sa kalahati ng kanyang mga bundok. Ang kanyang balat na kasing lambot ng isang bagong silang na sanggol, sa ilalim ng bahagyang hawakan ni Justin, ay naglabas ng malabong kulay rosas na halo.
Bahagyang nanginig ang maselang katawan ni Marian, bawat pulgada ng malambot na laman ay nanginginig, ang kanyang mga labi ay nasira sa iba't ibang hugis, at sa wakas ay hindi na niya napigilan ang kanyang likod, na naging sanhi ng pagpasok ng dila ni Justin. Ang matamis na katas ay nagpaungol kay Justin sa kasiyahan, at ang mga galaw ng kanyang mga kamay ay hindi huminto. Pinadaos-daos niya ang kanyang kamay pababa sa balakang ng magandang babae, marahang kinurot ang malambot nitong laman. Ngunit kahit papaano, naramdaman ni Justin na bumabagsak ang mainit na likido sa kanyang pisngi, at unti-unti itong nadudurog. Nang madami na ito ay bumagsak ito sa gilid ng kanyang bibig at napansin niyang may bahid ng maalat na lasa. Walang laman na itinaas ni Justin ang kanyang ulo, ibinuka ang kanyang mga labi at dila, tinitingnan ang kaawa-awang babae na umiiyak, para siyang bata na gumawa ng mali at nakaramdam ng kahihiyan. Honey, ikaw. Bakit ka umiiyak? Hoy, sabihin mo lang kung ayaw mo, huwag kang umiyak. Binawi ni Justin ang kanyang kamay na gumagawa pa rin ng masama sa dibdib ng babae, naglabas ng eleganteng gatas na halimuyak, at gustong panasan ang mga luha para kay Marian. Ngunit itinulak ni Marian ang kamay ni Justin palayo, galit niyang sinabi na may mapupulang mga mata, ganun ba ako kadaling tingnan sa iyo? Ganun ba ako kadaling mabuli? Sumugod ka nang hindi nagtatanong ng kahit ano, sa tingin mo ba kaya mong magpagaling ng mga sugat ng ganoon lang? Alam mo ba na sa napakaraming araw na hindi ako makatulog ng maayos sa gabi, patuloy akong binabangungot sa araw, at nababahala ako tungkol dito. Ikaw, sa takot sa kung ano ang nangyayari sa iyo. Ngunit kailangan kong magpanggap na kalmado at alagaan si Leia. Naramdaman ni Justin na parang nataman siya ng martilyo sa ulo. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang sumabog ang apoy sa kanyang mga mata, at mabangis siyang nagtanong, sino ang gumawa nito? Nabulunan si Marian sa kanyang mga luha, ang sabi nila ay ang pamilyang Liang, alam nilang wala ka na rito, kaya sinusubukan nilang maghiganti sa amin. Hiniling pa nila sa amin ang mga pagsasanay mo. Lahat sila ay may lakas ng pinakamataas na antas sa Hautian stage, si Leia ay itinapon nila sa lupa at sinipa sa paligid, ngunit pinili niyang manahimik. Anong nangyari mamaya? Naramdaman ni Justin na malapit ng maduraj ang kanyang puso, bakit walang nagsabi sa kanya tungkol dito? Pinunasan ni Marian ang kanyang mga mata at ikinwento ang nangyari pagkatapos, sinabi ni Leia na pinatay ko ang mga taong iyon, ngunit hindi ko matindaan kung ano ang ginawa ko. Namatay ako noon, at hindi alam ni General Collins at ng iba pa kung ano ang nangyayari. Ang nakakuyom na kamao ni Justin ay nanginginig ng mahabang panahon bago dahan-daang bumitaw. Hindi niya inaasahan na sa sandaling umalis ay muntik nang gumuho ang kanyang pamilya. Tamang-tama, pinuputol niya ang damo nang hindi inaalis ang mga ugat, at walang katapusang mga kaguluhan. Nang makita ang haggard at malungkot na mukha ni Marian, nakaramdam si Justin ng simpatiya para sa kanya. Kung napatay ba ni Marian ang mga taong iyon, hindi na siya nag-abalang magtanong pa kahit na naguguluhan siya. Dahil sa napakaraming tao ay hindi malaman ang dahilan, ang pagtatanong pa ay magbibigay lamang ng sakit sa ulo ng kanyang kataypan. Hanggat maayos ang mag-ina, ang iba ay wala. Bilang ama, gaman din ang loob ni Justin na nagawang itago ni Leia ang sekreto. She really deserved to be his own flesh and blood, and she already had the fierceness to not fear life and death at such young age. Bumantong hininga si Justin, tinulungan si Marian na maupo sa kama, at hinawakan ang kamay ng babae at sinabing, alam ko na nagkamali ka nitong mga araw na ito, at walang nagbanggit na napakaraming bagay ang nangyari. Hindi mo alam na itinaya ko rin ang buhay ko sa pagkakataong ito, naisip ko na hindi ko na kayo makikitang lahat. Sa sinabing iyon, natigil ang pag-iyak ni Marian. Pagkatapos ng lahat, nagmamalasakit pa rin siya sa kaligtasan ni Justin at nakatitig sa kanya ng blanko. Nakahinga ng maluwag si Justin. Mas madaling makitungo sa kanya kapag hindi siya umiyak, at sinabi niya ng buong time, hindi ko gaanong sinasabi sa mga tagalabas, ngunit ikaw ay aking asawa at dapat tayong magkaparehas ng isip. Siyempre, sasabihin ko sa iyo kung nasaan ako at kung ano ang nangyari. Ito ay nagpasaya kay Marian. Pagkatapos ng lahat, kahit si Rebecca at ang iba pa ay hindi alam ang tungkol dito, ngunit nais ni Justin na sabihin sa kanya ng mag-isa. Gaano man katalino ang isang babae, gusto rin niyang maging espesyal sa isip ng kanyang kataypan. Alam niyang sinasadya siya nitong suyuan, pero tinanggap pa rin niya ito ng maayos. Given na ang lalaki ay isang taong nagustuhan niya.
Sinubukan ni Justin na sabihin ang kwento ng Demon Realm ng simple hanggat maaari. Tungkol naman sa kalabuan kay Lucille at sa pagtanggap kay Lucille, hindi siya naglakas loob na magsalita dahil ayaw niyang guluhin muli si Marian. Bukod dito, hindi binanggit ni Justin na hindi na niya magagamit ang kanyang cultivation base, baka mag-alala si Marian. Ngunit nang marinig niya ang kwento, nagulat siya at nabawasan ang sama ng loob niya kay Justin. Ngunit ang kanyang katangi-tanging pag-iisip ay halatang hindi maniniwala ng lubusan sa kanyang mga salita at agad na sinabing may kaina-hinala, ang harlot na iyon ay dapat na isang napakalaking kagandahan, tama ba siya, nahulog ba siya sa iyo kung kaya't siya ay nakatulong sa iyo ng ganito kalaki? Nahiya si Justin at hinawakan ang kanyang ilong, anong klaseng kalokohan ito, ako ba ang uri ng tao na humihipo sa mga hayop? Sumimangot si Marian at nag-isip tungkol dito, gaano man sila kaganda ay mga fox pa rin. Tao at mga fox. Nakakadiri isipin. Kaagad pagkatapos, muling nagtanong si Marian, paano si Lucille? Ikaw at siya. Tumigil ka. Nagmamadaling tumanggi si Justin na ipagpatuloy ang pagtatanong ng babae, at same time na sinabi, mahal, paano mo pagdudahan ang iyong asawa ng labis? Gusto kong bumalik ng desperadong makipagkita sa iyo. Kung patuloy mong sasabihin iyon, madudurog ako. Ang mamasa-masa na mga mata ni Marian ay dumaloy sa ilang mga hibla ng pag-iisip, at ang kanyang mga mata ay nanlamig, kung gaano ka kumilos sa ganitong paraan, mas nararamdaman kung may problema, Justin, sa totoo lang, hindi ka ba talaga makakasundo muli ni Lucille? 1341. Namamanhid ang anit ni Justin dahil palagi siyang natatakot sa kanyang asawa, lalo na kapag may ginawa siyang masama. Alam niyang matatalo siya kung hindi niya gagamitin ang kanyang huling sandata, may kinuha siya sa kanyang space ring. Kahit na ang kanyang cultivation base ay hindi basta-basta maaaring ilipat, ang space ring at iba pang props na maaaring gamitin ng hindi nangangailangan ng true yuan, hindi pa rin ito makagambala. Nagbago ang ekspresyon ni Marian, hindi niya maiwasang takpan ang kanyang maliit na cherry mouth gamit ang kanyang dalawang kamay ng hindi namamalayan, tinitingnan ang biglang kinuha ni Justin gamit ang kanyang magagandang mata. Ito ay isang malaking hiyas na nagniningning na may malarosas na kinang. Ang hiyas ay hindi pa pinakintab noon, ngunit ang orihinal na likas na katangian ng kagandahan ay nagbigay ng mapagmahal na damdamin, na nakakabighani na. Hindi sa ignorante si Marian, ngunit hindi pa nakakita ng ganoong kalaking hiyas ang babae, at hindi siya nag-alinlangan na kaya nitong masira ang world record. Kahit hawakan ito sa magkabilang kamay niya, mas malaki pa rin ang ruby na ito, at hindi niya maisip kung gaano karaming babae ang magnanasa nito kung ilalagay ito sa labas. Si Marian ay hindi isang santo, ang kanyang pagtutol sa alahas ay katulad ng karamihan sa mga kababaihan, ngunit siya ay may mas mataas na panlasa. Gayunpaman, gaano man siya kayaman, hindi niya pinangarap na makakuha ng napakalaking hiyas bilang regalo. Lihim na ipinagmamalaki ni Justin sa loob. Ito ang pinakamalaking ruby na natagpuan niya, at walang silbi na itago ito sa kanyang sarili, ito ay upang mapasaya ang kanyang mga babae. Mahal, nakapatay ako ng napakalakas na dragon at natagpuan ko ito mula sa pugad ng dragon nito. Sa oras na iyon, gusto kong makaalis sa sirang lugar na iyon at ibigay sa iyo ang mga hiyas. Ngayon, sa wakas ay maibibigay ko na ang hiling ko, sabi ni Justin habang inilalagay ang hiyas sa mga kamay ni Marian. Naramdaman ng kakapalan ng hiyas, kumbinsido si Marian na hindi siya nananaginip. Sinabi noon ni Justin na bibigyan niya siya ng gemstone na kasing laki ng bullseye, ngunit hindi niya ito nakuha. Sa halip, binigyan niya si Talia ng isang mahalagang pink na brilyante, at galit na galit siya. Sa pagkakataong ito, pagkatapos na sa wakas ay bigyan ng sarili ng isang hiyas na sapat ang laki, naramdaman ni Marian na naibalik niya ang kanyang katayuan bilang pangunahing ginang. Gusto mo ba? Oo. Tiningnan ito ni Marian ng buong pagmamahal at marahang tumango. Nakahinga ng maluwag si Justin nang sa wakas ay tumigil na siya sa pagtatanong tungkol kay Lucille. Ngumiti siya at sinabi, hihilingin ko kay Ron na humanap ng mas mahusay na manggagawa ng batong pang-alahas. Masyadong malaki ang hiyas na ito at maaari itong gupitin sa isang buong hanay ng mga ruby jewelry, at pagkatapos ay platinum ang gagamitin para sa iyo. Dapat itong tumugma sa iyo ng husto. Kumapit si Marian sa malaking hiyas at umiling, hindi, pakiramdam ko hindi ako ligtas na ibigay ito sa iba. Tsaka, ako na lang ang titingin dito. Kung ilalabas mo ito at makita ito ng ibang mga babae, kailangan mo ring ibigay ito sa kanila.
Nangangatog ang mga kalamnan sa mukha ni Justin, at tumingin siya sa babaeng pinaprotektahan ang kanyang pagkain, naisip ba niya hanggang ngayon. Baby, posible bang itago mo na lang ito sa ilalim ng kahon ng ganito? Tinanggo ni Marian ang kanyang ulo gaya ng nararapat, at natutuwa siyang tretuhin ang hiyas na ito bilang isang pribadong koleksyon, at walang sinuman ang hawakan nito. Hindi nang ahas si Justin na sabihin na marami pa siyang makukulay na hiyas na ito sa kanyang singsing, dahil sa takot na maalis ni Marian ang lahat, paano niya haharapin ang ibang mga babae sa hinaharap. Hoy, mahal kong Marian, maaari ka nang maniwala na taos puso ako para sa iyo, diba? Sinamantala ni Justin ang pagkakataon na ngumiti at kumapit sa kanya, tulad ng isang masamang lobo. Ayaw ni Marian na maging masyadong saplade siya, ngunit mahirap talagang itago ang kanyang kagalakan, at mabilis niyang hinalikan ang mukha ng lalaki. Sa palagay ko ay mayroon ka nito para sa akin, ngunit huwag mong hayaang malaman ko na ibinibigay mo ito sa ibang babae. Bakit ako? Matuwid na nagsalita si Justin, ngunit pinawisan siya sa likod niya. Masyadong komprehensibo ang pag-iisip ng babaeng ito, kailangan niyang ibigay ng palihim ang iba. Nang makita si Marian na hawak ang hiyas sa kanyang kamay, siya ay mas maganda kaysa sa anumang bulaklak sa mundo at ang kanyang kaakit-akit ng ngiti ay kamangha-mangha. Sa wakas ay hindi na napigilan ni Justin ang kanyang gutom at uhaw sa napakaraming araw at inihagis ng tigre ang babae sa malaking kama. Ang ruby sa kamay ni Marian ay nahulog at saunan, at walang oras upang alagaan ito. Hinihila na ng malaking kamay ng lalaki ang sarili, tinutokso ang bawat maselang bahagi niya. Ah! Ikaw! Bakit ka desperado? Maligo ka muna! Ang ulo ni Justin ay nakabaon na sa gitna ng dalawang pik ng jade, at buong kasakiman niyang hinalikan ang lugar na iyon, sinipsip ang halimuyak ng mga babae, hindi na ako makapaghintay. Matagal na akong nagtitimpi. Ito ay napakaraming araw, ang tagal ay hindi. Bakit hindi tayo mag-shower ng sabay-sabay? Gusto mo talagang gawin sa bathtub, hindi ako naloloko. Kung ganoon ay kumilos ka, o babae, anong uri ng palda ang suot mo, nasaan ang mga butones? Biglang hinawakan ni Justin kahit saan, nang hindi alam kung naghahanap siya ng butones o kinurot ang kanyang puwitan. Pumasok siya sa loob para hanapin ang butones ng walang pag-aalinlangan. Si Marian ay walang magawa sa kanya at ang paghawak sa kanyang kamay sa pagitan ng kanyang mga binti ay magiging boring lamang. Na-turn on din siya ngayon kaya pinapasok na lang niya ito at ginawa ang lahat ng gusto niya. Lamang at tamis, matagal, hormonal stimulation, sila ay likas na nanginginig. Pagkaraan ng ilang sandali, niyakap na ni Justin ang kanyang dalawang payat at magagandang binti. Ang kanyang matangkad at kulot na mga paa, at ang kanyang mabilog na mga daliri sa paa na parang lotus root ay nakakunot noo, nagpapakita ng kanyang tensyon. Ngunit pagkatapos ng isang mataktikang sigaw, ang natitira ay walang katapusang pagkakaisa. Sa loob ng higit sa 2 oras, natapos ang labanan bago ang gabi, at ang dalawang kasambahay ay ipinadala ni Rebecca sa gitna, na nag-iisip na sabihin sa mag-asawa na si Leia ay gising, ngunit pagkatapos marinig ang ilang paggalaw sa loob, ang mga katulong ay namula at nagmamadaling tumakbo palayo. Naranasan ni Rebecca ang lahat ng ito at alam niya kung ano ang ibig sabihin ng paghihiwalay para sa mga bagong kasal. Tuwang-tuwa siya na umaasa siyang magkakaroon ng anak ang batang mag-asawa sa lalong madaling panahon, at dinala na lang niya ang kanyang apo sa Children's Palace upang mag-aral, na sa una ay trabaho ni Marian. Sa kwarto, iginuhit ang mga kurtina at sinindihan ang mga bedside lamp. Sa komportableng malaking kama, si Marian, kasama ang kanyang dalawang payat na binti, ay tamad na nakakapit sa dibdib ni Justin ang kalahati ng kanyang makatarungang katawan. Ang kanyang malabo na mga mata ay kalahating nakabukas, ang kanyang mga pilik mata ay nanginginig, at siya ay puno ng mga iniisip. Ang ilang mga kababaihan ay malamang na hindi kailanman makakaranas ng ganitong uri ng pinakamataas na kasiyahan sa kanilang buong buhay, ngunit ang kanyang asawa ay madaling gawin ito. Ito ay talagang isang pangunahing bentahe ng malabog na masamang tao na ito. Medyo komportable rin si Justin. Ipinulupot niya ang kanyang mga braso sa mabangong balikat ng babae, na may nakalawit na sigarilyo sa kanyang bibig. Hindi man lang siya nag-abalang magkubli, maganda pa rin ang pagkakatayo ng malaking lalaki doon. Ang nasisiyahang si Marian ay nakabawi din ng kanyang lakas sa loob ng ilang sandali, pagkatapos ng lahat, ang kanyang paglilinang sa mga araw na ito ay hindi nawalan ng kabuluhan, at pagkatapos tumayo ng maganda, binigyan niya si Justin ng isang halik sa mukha.
Mahal, may ideya ako tungkol kay Lucille, biglang sabi ni Marian. Si Justin ay relax pa rin ngayon, at pumikit siya at nagtanong, ano? Ang pelikulang Sword Fairy, na namuhunan ng Yellow Entertainment ay umabot ng halos 2.5 billion kabilang ang pre-production at post-production. Ang halaga ng puhunan na ginawa sa pagkakataong ito ay tiyak na isa sa pinakamahusay sa Zeneca, at ito ay isang dula na nilalayo ng Yellow Entertainment na maging fulcrum. Maaari lamang itong magtagumpay ngunit hindi mabibigo at hindi ito pagmamalabas. Teka, nakasimango si Justin. Ano ang kinalaman nito kay Lucille? Nakangiting sabi ni Marian, si Lucille ang bida para dito. Siya ang pinakamalaking gimmick na umakit sa napakaraming advertiser na sumali sa pelikula at na-promote ito sa European at American markets. Kung tutuusin, siya ang superstar na inaasahan ni Christine. Kaya lang, ang gulo dati ay nagdulot sa kanya ng napakaraming negatibong epekto, ngunit sa industriya ng balita ay hindi na darating, tulad ng ganitong uri ng balita sa industriya ng libangan. Isa pa, may second araw bago mag-premiere ang pelikula sa file ng Spring Festival ngayon, dahil sa kawalan ng katiyakan ng hitsura ni Lucille, marami ng ulat sa internet, kung hindi lalabas si Lucille, natatakot ako na ang pelikula ay maaaring mawala ng malaking bilang ng mga tagahanga na nanonood ng pelikula para lamang makita ang Lucille. Nagpakita si Justin ng bahagyang pag-unawa, at biglang sinampal ng isang kamay ang magandang puwitan ni Marian ng masamang ngiti, na may malutong na tunog, puno ng elasticity. Marian, huwag mong isipin na tanga ang asawa mo. Iba't iba ang opinyon. Pwede mo bang ipakita sa akin ang ebidensya? Ilang araw nang wala sa entertainment circle si Lucille. Kung walang behind the scenes, sinong media ang tutulong sa pagpapalaganap ng ganito? Gusto mong bumalik si Lucille, di ba? Marahang hinawakan ni Marian ang lugar kung saan siya binugbog, talagang sinampal niya ito ng malakas. So ano, hindi ko kayang panoorin ang malaking investment ng kumpanya na nahuhulog. With this movie as a springboard, the scale of the whole Yellow Entertainment industry chain will expand rapidly. We only need to operate well and spend a little money to open up the relationship between various mainstream media, the images Lucille can restore through the premiere of this film. This is also a good thing for her Lucille, to let what she's continue to do what she's Lucille. 1342. Huminga si Justin ng kanyang sigarilyo at itinapon ang upos ng sigarilyo bago bumantong hininga sa mukha ni Marian. Naubo si Marian sa kanyang biglaang pag-atake at kinurot ang kanyang baywang. Bagamat alam niyang wala siyang mararamdaman mula rito, pinilit pa rin niya itong parusahan para maibsan ang kanyang galit. Bakit mo ginawa yon? To knock some sense into you, hindi nasisiyahan si Justin. Marian, hindi ka ba masyadong materialistic? Isa lang itong sangay, hayaan mo itong mabangkarote. Bakit kailangan mong hilahin pabalik si Lucille mula sa Mount Ma? Gusto mo ba siyang gumawa ng isang aksyon upang maibalik ang kanyang reputasyon para kumita ka ng pera? Hindi tulad ng kapatid mo, bakit ka mahihirapan sa iyong pera? Yumigting ang panga ni Marian at pinandilatan siya ng mata, ano? Ikaw lang ba ang nag-aalaga sa kanya? Tinuruan ako ni Lola kung paano maging isang negosyante mula pa noong bata pa ako. Hindi ba dapat pera bilang isang negosyante? Dapat ba ay babae lang ang iniisip ko? Hindi ako desperado para sa pera ngunit paano ang aking mga empleyado? Paano naman ang mga nasa production team? Sila ay may mga pangarap, may mga pamilya. Nagtrabaho sila ng husto para sa pelikula at si Lucille ay nawala dahil sa kanyang mga dahilan, ang lahat ba ay makatarungan para sa kanila? Natahimik si Justin. Tama siya, pinabigat nga ni Lucille ang mga taong iyon at bahagyang responsable siya rito. Sigurado ka ba? Ayokong nasa gitna siya ng atensyon para lang mabash ng iba. Papatayin ako ng matandang babae na si Morgana. Ungol ni Justin. Binigyan siya ni Maria ng isang side eye, may nangyayari ba sa inyong dalawa? Parang ayaw mo na talagang bumalik siya. May tinatago ka ba sa akin? Nagkunwaring kalmado si Justin, hindi naman, ako ang kanyang bayaw. Hindi masyadong inisip ni Marian ang tungkol dito at tumango siya, sa palagay ko hindi ka magiging ganoon kawalang ingat sa pagpapatong ng iyong mga kamay kay Lucille. Magiging hayop ka. Si Justin ay napuno ng panghihinayang. Mas masahol pa siya sa isang hayop. Siya ay isang pagkabigo ngunit wala siyang pagpipilian.
Si Lucille ay nababahala para sa kanya at ilang beses na niya itong tinanggihan, ngunit pagkatapos ng malapit kamatayang karanasang iyon, sumuko siya sa kanyang mga pagnanasa. Ngayong alam na ni Lucille ang tungkol sa kanyang tunay na nararamdaman, hindi na niya ito mabitawan. Maaaring inosente siya, ngunit seryoso siya sa kanyang nararamdaman. Walang paraan na actress siya. Nang makita kung paano pinaplano ni Marian na ibalik ang pelikula at ang reputasyon ni Lucille, napabuntong hininga si Justin. Paano niya sasabihin sa kanya ang totoo nang hindi siya nagagalit? Sa sandaling ito, lumiwanag ang mga mata ni Marian na parang may naalala siya. Gumagana pa rin ba ang telepono ni Lucille? Tanong niya. Dapat naka-off. Pagkatapos ay taken ko siya sa pamamagitan ni Abbas Morgana. Nakaisip ako ng isang plano, tiyak na gagana ito. Habang sinasabi iyon, tumalon si Marian sa kama at nagsimulang magsuot ng kanyang damit. Pilit na ngumiti si Justin, kailangan mo bang magmadali? At saka, hindi na ikaw ang presidente. Oo. Ngunit hindi ito kakayanin ni Malcolm ng maayos kaya ako na mismo ang gagawa nito, sabi ni Marian habang inaayos ang kanyang buhok, mayroon pang 2 araw na natitira, kailangan kong ibalik si Lucille sa lalong madaling panahon. Bumilis ang tibok ng puso ni Justin. Mabubunyag ang kanilang relasyon kung babalik si Lucille. Ito ay masamang timing. Biglang tinampol ni Justin ang kanyang hita na parang may naalala, Marian, nagkakaproblema tayo. Anong mali? Lumingon si Marian. Kumunot ang noo ni Justin, tandaan, sinabi ko sa iyo na umakyat si Lucille sa soul-forming stage sa tulong ni Harlot. Dadalhin siya ng Absolute Sword Daoist sa Hongmeng. Paano siya magiging artista? Nagulat si Marian sa ilang sandali ngunit nakaisip kaagad siya ng isang plano, paano ito? Hindi ba ang Red Flame Iron Brigade ay isang link sa Hongmeng sa makamundong mundo? Kung si Lucille ay bahagi ng Red Flame Iron Brigade at isang sikat na pandaigdigang superstar, gagawa ba si Hongmeng ng exception para sa kanya? Dahil hindi siya mawawala sa mata ng publiko. Nalaglag ang panga ni Justin at napatingin siya sa asawa ng may pagtataka. Magtatrabaho ba ito? I think it will since you managed that Hongmeng messenger with medicinal pill last time. I don't think they're that strict. Lucille would have to fly overseas often kung magpapatuloy siya sa trabaho. Masusuhol na lang natin sila ulit. At saka, sa relasyon ni Lucille kay Abbas Morgana, makatuwirang sabihin na si Lucille ay bahagi ng gobyerno. Sinuri ni Marian ang sitwasyon. Halos maluha si Justin. Akala niya ay nakaisip siya ng perpektong plano para pigilan si Lucille sa pagbabalik ngunit pinatunog ni Marian na parang hindi ito big deal. Sa katunayan, kasama ang isang lolo na dating general ng Red Flame Iron Brigade, si Lucille ay maaaring makakuha ng exception mula kay Hongmeng. Ito ay halos kapareho ng kung paano ang mga inapo ng 4 na pangunahing angkan ay na-exempt dito. Nagmalasakit si Hongmeng sa kanilang katapatan sa bansa. Hanggat hindi masasakta ng lipunan, hindi sila magiging masyadong mahigpit tungkol dito kung hindi ay hindi pinahintulutan si Felicity na magtayo ng isang madre para sa paglilinang. Kausapin si General Collins tungkol dito. Sigurado akong maaari niyang kontaken ang Hongmeng messenger. Inaasahan kong makarinig ng ilang magandang balita. Kinindatan siya ni Marian bago lumabas ng silid na may magaan na hakbang. Habang hawak ang kanyang mobile phone, nagsimula siyang tumawag para asikasuhin ang ibang mga bagay. Patay na nahiga si Justin sa kama, natamba sa kanyang mga pagbabalik. Malinaw na ginagawa ito ni Marian para ilayo si Lucille sa kanyang ngunit parang makatuwiran siya. Palibhasa ay umalis na walang pagpipilian, si Justin ay maaari lamang tumawag kay Mark Ing. Natuwa si Mark Ing na marinig ito at kahit na hindi niya inaasahan na gagamitin ang cultivation ni Lucille, makatutulong na makakuha ng pag-aproba mula kay Hongmeng. Mula noong insidenteng iyon kay Zachary, nagkaroon ng mas magandang impression si Hongmeng sa General of Red Flame Iron Brigade kaya binigyan nila siya ng contact number. Ang ibig sabihin ni Mark Ing ay ipaalam sa Absolute Sword Daoist ang tungkol sa 10,000 Demon Realm at maaari din niyang banggitin si Lucille sa kanya. Maliban dito, tinanong din siya ni Justin tungkol sa insidente ng kinidnap sina Marian at Leia. Hindi siya naniniwala na hinahabol nila ang kanyang cultivation technique at mas nag-aalinlangan siya sa hidden clan o sa ibang tao sa Hongmeng.
Sa kasamaang palad, hindi talaga alam ni Martin kung ano ang eksaktong nangyari at wala siyang nakuha mula sa investigasyon kaya walang paraan para malaman kung si Marian ba talaga ang pumatay sa mga taong iyon. Bahagyang nadismaya si Justin, nag-aalinlangan sa kakayahan ng kanyang biyenan ngunit hindi siya nang ahas na magbigay ng anumang komento dahil nakikipag-date siya sa dalawa sa kanyang mga anak na babae. Matapos alagaan iyon, huminahon si Justin at pinagmasdan ang kanyang mga iniisip. Una, kailangan niyang mag-isip ng paraan para makontrol ang kanyang cultivation at harapin ang usapin ni Leah. Si Mina ay nasa Stonegate pa at kinailangan niyang kausapin ito. Kasabay nito, hindi niya makalimutan ang tungkol kay Harlot na nasa 10,000 Demon Realm pa rin. Bagamat sinabi niya sa kanya na iwan siya para ayusin ang lahat, hindi ito magagawa ni Justin. Kung tutuusin, makakaalis lang sila ni Lucille sa kaharian dahil sa tulong niya. Si Justin ay makapag-isip lamang sa maliwanag na bahagi, umaasa na mapoprotektahan niya ang kanyang sarili. Sa pag-iisip tungkol sa lahat ng ito, kinuha muli ni Justin ang kanyang mobile phone at dinial ang numero ni Jane. Dapat niyang ipaalam kay Jane ang tungkol sa kung paano siya nawala ng kontrol sa kanyang paglilinang, at least makakapag-check up siya sa kanya. Mabilis na dumaan ang tawag at narinig ang excited na boses ni Jane, "My dear Justin. Ikaw ba talaga? Bumalik ka na ba talaga?" Naririnig ni Justin ang kanyang pananabik sa pamamagitan ng telepono, "Alam mo ba ang tungkol sa pagkawala ko? Siyempre, lagi kitang iniisip pero masyado akong malayo kaya wala akong masyadong alam sa kinaroroonan mo," reklamo ni Jane. Napangiti si Justin sa sinabi niya. Laging masarap sa pakiramdam na may nagmamalasakit sa kanya, "Little Jane, kumusta ang cultivation mo?" Hindi kinasusuklaman ni Jane ang pagtawag nito sa kanya gamit ang palayaw mula kay Catherine. "Mabagal ito, nasa Hautian stage pa lang ako. Nakakalito ang Zenaiken Kung Fu, maaari talaga nitong pataasin ang function ng aking organ at dagdagan ang sigla ng aking mga cell. Walang siyentipikong paliwanag dito." Si Jane ang siyentipiko ay nababagabag. Humalaklak si Justin, palagi siyang may mga kawili-wiling naiisip ngunit ang tawa nito ay mabilis na napabuntong hininga, "Huwag muna natin itong pag-usapan. May problema ako ngayon at kailangan kong suriin mo ako." Nabahala si Jane, "Mahal, may migraine ka na naman ba?" "Hindi ito migraines, ito ay isang bagay na mas masahol pa kaysa doon. Hindi ko magagamit ang aking paglilinang ngayon." Inulit ni Justin ang buong pangyayari. Saglit na natahimik si Jane at sumagot siya sa cool-headed na paraan, "Kung ganoon nga, hindi mo na kailangang lumipad papuntang London, pupunta ako sa Central City at ituring ko itong parang nandoon ako para sa Zenaiken New Year. Sa ganitong paraan hindi ako makakaakit ng atensyon ng iba at mas magiging ligtas." 1343. Humanga si Justin sa kanyang pagiging maislan. Ito ay tila isang medyo simpleng bagay ngunit kailangan nilang isaalang-alang ang ilang mga bagay. Pumayag kaagad si Justin dahil hindi dapat malaman ng iba ang kanyang sitwasyon. Gayunpaman, ngayong magkasama sina Justin at Jane ng isang matalik na relasyon, umaasa siyang hindi siya mabusted ni Marian sa lalong madaling panahon. Naramdaman ni Justin na parang hindi na niya maitaas ang kanyang baba sa harap ni Marian. Bagamat naantig ang kanyang puso sa lahat ng pagmamahal na natatanggap niya mula sa kanyang mga manliligaw, ang panggigipit mula kay Marian ay labis na kayang tiisin. Sa pag-iisip ng kanyang mga manliligaw, naalala ni Justin sina Roslyn at Karen na nasa Mediterranean Sea pa rin. Masisisi ba nila siya sa matagal na hindi pakikipag-ugnayan sa kanila? Isa pang ideya ang pumasok sa isipan ni Justin na naging dahilan para sampelan niya ang kanyang sarili sa noo. Napakatanga niya. Kung maaari nilang i-exempt si Lucille sa pagpunta sa Hongmeng, magagawa ba nila ito para kay Karen? Pagkatapos ng lahat, siya ay isang opisyal na miyembro ng grupo ng 8. Dahil doon, agad na nakipag-ugnayan si Justin kay Karen. Sinagot ni Karen ang tawag na may masayang tono, alam na nakabalik si Justin ng ligtas ngunit nalulungkot siya at naiinis bago ito dahil ilang araw na siyang hindi tumatawag sa kanya ni Justin. Hinikayat siya ni Justin ng matatamis na salita bago talakayin sa kanya ang tungkol sa exemption. Humajejek si Karen dito, "Hobby, nakalimutan mo na ba na si General ang tatay ko? Matagal na niya itong tinanong sa akin.
Nagulat si Justin, kung gayon, bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol dito? Tinanggihan ka ba? No, I don't want my dad to break the rules, I can't have him breaking the rules just for me. Plus, kapareho ko si Roslyn, it doesn't really matter where I'm at. The island has a good environment and it's peaceful. The people here are friendly and respectful, we have no reason to request this. Sagot ni Karen. Malungkot si Justin, ayaw ninyong dalawa na nasa tabi ko. Maaari tayong bumalik kung ayos lang si Marian. Tinukso siya ni Karen. Agad na nawala ng malay si Justin. Imposible iyon. Sige, ipasa mo kay Roslyn ang telepono. Gusto ko siyang makausap. Ano ang ginagawa niya? Nangisda siya ngayon dahil gusto niya daw ng seafood barbecue para sa tanghalian. Dinalhan kami ni Mr. Ron ng chef pero siya mismo ang nagpumilit na magluto. Hindi ko siya napigilan. Kumbinsido na ngayon si Justin na nagkakaroon sila ng pinakamahusay na oras sa kanilang buhay at nakagandi ng loob na marinig iyon. Habang nag-uusap sila, nakaupo si Roslyn sa isang higanting bato sa tabi ng dagat na may hawak na pamangwit. Nakasuot siya ng malaking pares ng purple na salaming pang-araw, na itinikom ang kanyang mga labi habang matamang naghihintay sa mga isda na mahuli ang pain. Binigyang diin ng Hawaiian-style bikini ang kanyang figure na nagpamalas ng lahat ng kanyang kurba. Lumapit sa kanya si Karen na may ilang talon at iniabot ang telepono sa kanya, isang tawag mula kay Hobby. Nakatutok pa rin si Roslyn sa dagat. Hindi niya kinuha ang telepono, walang pakialam na nagtanong kay Karen, bumalik na siya. Okay lang ba siya? Oo, ayos lang siya. Hindi mo ba sasagutin ang tawag? Well, ayos lang siya. Teka. Karen, tingnan mo. May isda ako. Isang isda. Tuwang-tuwang sumigaw si Roslyn at nagsimulang paikutin ang mga reels. Para sa isang taong halos hindi gumugol ng oras sa ibang bansa o nagbakasyon, lahat ng bagay sa isla ay nakakaintriga sa kanya. Maging ito ay pamimites ng mga ligaw na prutas, pangingisda, pagkolekta ng mga seashell o kahit scuba diving. Nakangiting umiling si Karen at sinabi kay Justin, Hobby, bakit hindi mo siya kausapin sa susunod? Busy siya ngayon. Narinig ni Justin ang masayang boses ni Roslyn at talagang tinukso siya nito na gumugol ng ilang oras sa paglilibang kasama sila sa isla. Sa kasamaang palad, marami siyang bagay na dapat harapin at hindi ito oras para sa mga bakasyon. Ibinaba ni Justin ang telepono pagkatapos sabihin sa kanila na magsaya at bibisitahin niya sila sa lalong madaling panahon. Ang susunod na bagay sa kanyang checklist ay mag-book ng flight pabalik sa Stonegate para ngayong gabi. May natitirang oras pa hanggang sa premiere ng pelikula ni Lucille para makasama niya si Talia at ang iba pa at tanungin si Mina tungkol sa item. Noong gabing iyon, sinabi ni Justin sa iba na aalis siya patungong Stonegate upang ayusin ang ilang bagay habang si Marian ay abala sa pag-aayos ng plano ng pagbalik ni Lucille. Ipinapalagay na lang niya na may pagnanasa ito sa iba pang mga babae at kahit na naaabala ito sa kanya, wala siyang oras na pakialaman siya. Kasabay nito, pabalik sa pag-aaral ng Ning Clan. Nakaupo si Emerson sa isang upuan habang nakatingin sa isang tablet sa mesa. Bagamat bahagi siya ng nakatagong angkan, hindi iyon nangangahulugan na ganap na silang nahiwalay sa makamundong mundo. Sa kabaligtaran, magpapadala sila ng mga tao upang mag-aral at maging updated sa mga bagong teknolohiya. Ito ang dahilan kung bakit hindi sila nahirapan sa paggamit ng mga computer o tablet. Ito ang impormasyong nakuha mo tungkol kay Justin. Iyon lang. Tanong ni Emerson. Tumabi si Gilmore at tumugon ng may paggalang, oo, Fourth Master, maliban sa mga nauugnay sa mga internasyonal na organisasyon sa ilalim ng lupa. Napabuntong hininga si Emerson, itong Justin na ito, isa siyang ligaw. Siya ay nasa 20s pa lang at nakakuha na siya ng malalaking tagumpay sa ibang bansa. Sa totoo lang, ito ang magiging pinakamahirap na pakikitungo sa kanya sa ibang bansa. Nag-iingat ang lahat ng mga gobyerno sa kanya at dahil sa kanyang koneksyon, mga kumpanya ng militar at armas, nagtayo siya ng isang independenteng kaharian sa ilalim ng lupa. Tila, mayroon siyang teritoryo sa dagat Mediteraneo na ibinigay sa kanya ng Reyna ng Wales. Ito ay tinatawag na Forgotten Realms.
Iyon ang kanyang baseng kampo at ngayon ay tinitirhan siya ng mga tao. Sa kasamaang palad, walang satellite signal ang matukoy kaya hindi kami makakuha ng impormasyon sa lugar na iyon. Sabi ni Gilmore. Siya ay isang matigas na karakter. Hindi nakakagulat na siya ay napakayabang. Nakakalungkot na hindi siya makapagtrabaho para sa atin. Si Emerson ay kinusot ang kanyang mga mata, naalala ang oras na sinubukan niyang suriin ang paglilinang ni Justin. Ang kanyang paglilinang ay hindi maisip. Pinapante ako ng aming angkan upang subukang kunin ang kanyang mga diskarte sa paglilinang at makuha siyang maging isa sa atin. Ngunit hindi ito magiging madali maliban kung may nakita kaming dumi sa kanya. Patuloy na binasa ni Emerson ang dokumento ng masama. Nag-alinlangan si Gilmore na sabihin sa kanya ang isang bagay at sa huli, hinigpitin niya ang kanyang panga at sinabing, "Fourth Master, actually. Medyo bago ito. I mean after the fight at Liyuan, first senior official. He asked to meet me." Ang mga mata ni Emerson ay kuminang, number 1 ay humiling ng isang pribadong pagpupulong. Nag-aalalang tumango si Gilmore, oo, matagal na noong huli niyang ginawa iyon. Anong sabi niya? Nagbayad si Emerson. Gusto ng senior official na maging low profile tayo. Marami na ang lumabas sa kaharian at nagsisimula na itong mangistorbo sa mga mamamayan. Malapit na daw tayong tumawid sa linya. Nagdilim ang mukha ni Emerson at bumaantong hininga. Mula nang itatag ang bagong Zenica, ang 4 na pangunahing angkan na ang namumuno. Ang unang senior na opisyal ay halos hindi nakikialam sa mga bagay na ito. Hindi ko inaasahang magsasalita siya sa pagkakataong ito. Namuo ang mga butil ng pawis sa noo ni Gilmore, "Fourth Master, ganoon ba katikot ang background niya?" Si Gilmore ay naging pinuno ng angkan sa loob ng 20 taon at ang kanyang mga matatanda ay nagpakita ng lubos na paggalang sa numero 1. Gaano man kalaki ang kapangyarihan sa kanilang mga kamay, hinding-hindi nila siya maaaring igalang. Gayunpaman, ang kanilang buhay ay hindi kailanman nag-cross ang landas at ang first senior official ay halos hindi nakipag-ugnayan sa mga matatanda mula sa iba pang 3 angkan kaya hindi siya lubos na kilala ni Gilmore. Tumulim ang tingin ni Emerson at binalaan niya si Gilmore, "Binabalaan kita, Gilmore. Kung sinabi ng number 1 na lumalampas tayo sa linya, ibig sabihin ay pinagmamasdan tayo. Hinding-hindi siya mahuhulaan ng isang taong may status mo. Gamitin mo ang iyong utak at pag-isipan ito, bakit walang ibang first senior official kung ang 4 na pangunahing angkan ay nagdeliver ng bansa?" Namutla si Gilmore, napagtanto na ang superior na palagi niyang binabaliwala ay mas misteryoso kaysa sa naisip niya. 1344. Tumawa si Emerson at tinapik ang balikat ni Gilmore nang makita niya ang maputlang mukha nito. "Huwag kang masyadong mag-alala, nag-iingat lang ang unang senior na opisyal. Mananatili pa rin ang kapangyarihan sa mga kamay ng 4 na pangunahing angkan maliban na lang kung mapupunta tayo sa isang napakahirap na sitwasyon. Ikaw pa rin ang premier ng pinuno ng Ning Clan, ibig sabihin ay hindi pa ganoon kalala ang sitwasyon." Pinunasan ni Gilmore ang kanyang noo at ngumiti bilang tugon ngunit curious pa rin siya sa background ng first senior official. Bakit kaya mag-iingat sa kanya ang mga nakatagong angkan? Maging ang kinatawan ng Hongmeng, ang isla ng mga Diyos ay kapareho ng katayuan ng mga hidden clans. Posible kayang may isa pang malalim na puwersa na nakahihigit kay Hongmeng at sa mga nakatagong angkan. Dahil sa hulang ito, kinilig si Gilmore. Nakaramdam siya ng hinanakit sa pagiging isang mapapalitang pupe sa mata ng ilang tao noong lagi siyang tinitingala sa makamundong mundo. Ngunit kung ang core ng Zenica ay nasa kamay ng isang taong may ganoong malalim na pagkakakilanlan, dapat siyang mag-ingat kung hindi ay hindi na siya mabubuhay. Habang iniisip iyon ni Gilmore, patuloy na binabasa ni Emerson Nigel ang impormasyon ni Justin, umaasang makakahanap ng isang pambihirang tagumpay. Bigla niyang binaliktad ang litrato ng isang babae at nagsikip ang kanyang mga pupil. Malungkot ang boses niya nang itinuro niya ang babaeng may magandang ngiti. Itong babaeng ito. Siya ay manliligaw din ni Justin. May bakas ng hindi makapaniwala sa boses niya. Sinulyapan ni Gilmore ang larawan at ngumiti, oo, ang pangalan niya ay Jinsel.
Ayon sa pinakahuling impormasyon, ang kanyang ina, si Yula ay isang kasambahay ng angkan ng Lysander at ipinanganak niya si Jincel kasama ang isang hardinero na tinatawag na Maro ngunit siya ay nawala kaagad pagkatapos. Si Jincel ay bumalik sa Zenica mula sa Estados Unidos. Sa hindi malamang dahilan, siya ay naninirahan kasama ang kanyang ina. Maro. Haha, ang ibig mong sabihin ay si Maro. Fritz. Siya. Jincel. Haha, ito ay kawili-wili. Gaano katapangan ni Justin? Ngumisi si Emerson. Hindi siya maintindihan ni Gilmore at naliligaw pa rin siya pagkatapos ng ilang pag-iisip. Fourth Master, may iba pa ba sa background ni Jincel? Walang kabuluhan ang kanyang background ngunit siya ay isang kayamanan sa mga pill concoctors. Hindi mo maiintindihan. Dapat nating ipasa ang impormasyong ito sa isang taong gustong hanapin siya. Justin, baka kailanganin mo ang aming tulong pagdating ng panahon, Kay. Ang mga mata ni Emerson ay kumikinang ng masama. Ang buwan ay tila lalong maliwanag sa mabituing gabi ng Stonegate. Ang lungsod ay napuno ng mga espiritu ng pagdiriwang mula sa Zenica New Year. Karamihan sa mga mansyon ay may mga pulang parol sa bakuran dahil mas pinapahalagahan ng mga mayayamang tao ang mga tradisyon para sa isang magandang taon sa hinaharap. Pagkatapos ng lahat, ang mga dekorasayon ay hindi magasto sa kanila ng malaking halaga. Bumaba na si Justin sa eroplano at agad na pumara ng taxi papuntang Paradise Villa. Matagal nang hindi nakita ng mga gwardya si Justin at kung hindi dahil sa kanyang identity card, hindi nila siya papayagang makapasok. Ang katotohanan na hindi magagamit ni Justin ang kanyang cultivation ay nagparamdam sa kanya na para siyang isang normal na tao muli. Bagamat maayos pa rin siya sa katawan, imposibleng makalibot ng hindi natunton. Ang puso ni Justin ay kumikiliti, nasa sabik na makita ang kanyang mga manliligaw. Tumangala siya upang mapagtantong ang mga ilaw lamang sa bahay ni Talia ang nakabukas. Sa maliwanag na bahagi, iniligtas siya nito mula sa paggawa ng mga pagpipilian. Tumakbo si Justin patungo sa harap ng bakuran at sinigurong walang tao sa paligid bago umakyat sa balkonahe. Ang kakayahan ng isang magnanakaw ay naging pangalawa sa kanya. Noong bata pa siya, nakasanayan na niyang bumisita sa ibang babae ng palihim kaya hindi big deal para sa kanya na sorpresahin si Talia sa ganitong paraan. Tahimik na itinulak ni Justin ang glass door at nagtiptoe sa koridor. Tumayo siya sa harap ng silid ni Talia at ang tunog ng umaagos na tubig ay nagpatibok ng kanyang puso. Halos kaagad, lumitaw sa kanyang isipan ang imahe ng kanyang kasintahan na nakatayo sa ilalim ng showerhead habang tumatakbo ang kanyang mga kamay sa kanyang mga kurba. Medyo lumukso ang puso ni Justin at nanigas siya. Sa isang lagok, kinuha ni Justin ang lock at sinira ang kanyang silid nang hindi gumagawa ng kahit isang ingay. Sa sandaling binuksan niya ang pinto, sinalubong si Justin ng matamis na pabango ni Talia. Nakita ang pink lace underwear na nakahandusay sa kama at isasara na sana niya ang pinto at nang hinimok siya ng kanyang sixth sense na abutin ang likod ng kanyang ulo. Sino ka? Nang makahawak siya sa isang malamig na baril, isang matalim na punyal ang dumiretso sa kanyang lalamunan. May nagtatago sa likod ng pinto. Muntik nang mahulog si Justin sa palihim na pag-atake dahil hindi niya pinapansin ang pagkawala ng kanyang divine sense. Hindi man siya masasakta ng mga bala, nakakahiya pa rin na mahulog sa pananambang. Sa kabutihang palad, si Justin ay mas mabilis at mas malakas kaysa sa taong iyon. Bago pa man makalapit ang punyal sa kanyang mukha, hinailan na ni Justin ang kanyang kaliwang kamay at idiniin ang umatake sa pinto. Talia! Nagulat si Justin nang makita ang mukha ng umaatake. Wala si Talia sa shower. Siya ay ganap na nakasuot ng checkered suit, isang nakaistilong kasuotan para sa isang corporate worker. Maliban sa pilak na handgun at military dagger sa kanyang mga kamay, mukhang hindi angkop ang mga iyon. Hobby. Nagulat si Talia sa una ngunit agad siyang lumiwanag nang makita si Justin. Bakit ka umuwi ng gabing-gabi? Akala ko may aatake sa akin. Mapait na ngumiti si Justin, sino ang nagturo sa iyo nito? Marunong ka pang hayaang tumakbo ang shower at ilagay ang iyong underwear bilang isang distraction. Natutunan ko ang mga ito ng mag-isa. Naisip ko na hindi sapat ang paglilinang kaya natutunan ko ang mga ito sa pamamagitan ng panunood ng mga spy movies.
Baka maging kapaki-pakinabang ito balang araw. Seryoso, dapat makapagdesisyon ka muna. Ang swerte mo dahil sanay ako, naiihipa sana ng ibang tao ang pantalon nila. Paano ko malalaman na magpapalusot ka na parang magnanakaw sa gabi? Nagpout si Talia, bitawan mo ako, sinasaktan mo ako. Noon lamang napagtanto ni Justin na hawak pa rin niya ang kanyang slim wrists. Imbes na pakawalan siya ay idiniin pa niya ito sa pinto na may ngiti sa labi. Nakaramdam ng kakaibang pakiramdam si Talia at bumulong siya, ikaw. Anong ginagawa mo? Mahal, matagal na kitang hindi nakikita, hayaan mong layawin kita ngayong gabi. Bumilis ang hininga ni Justin at inilapat niya ang kanyang ilong sa kanyang pisngi. Namula si Talia nang maunawaan niya ang kanyang intensyon, kagagaling ko lang sa overtime. Mag-shower muna ako. No need, I think this is pretty nice. Gagawa tayo ng roleplay ngayong gabi. Isang babaeng walang asawa ang bumalik at sinakta ng isang rapist. Humalaklak si Talia at binigyan siya ng isang side eye, bastos na script iyon, ayoko gawin. Huwag kang tumawa. Nasa kamay ka ng rapist, dapat sumigaw ka para humingi ng tulong. Si Justin ang nagdirect ng roleplay. Hindi makatanggi si Talia. Sabi ng mga tao, gusto daw ng mga lalaki ang isang bata sa harap ng kanilang kalaguyo at kung mukhang mature sila sa harap mo, ibig sabihin ay hindi ka nila mahal. Si Talia ay medyo nasiyahan sa kanyang pag-uugali ng bata. Pagkatapos huminga ng malalim, tumingin si Talia kay Justin na may mapang-akit na tingin, na handang makipaglaro. Ibinuka niya ang kanyang bibig para sumigaw para humingi ng tulong ngunit naputol siya ng halik ni Justin. Idiniin niya ang labi niya sa labi niya at binigyan siya ng French kiss. Humihingal si Talia at malapit nang mawala ng hininga nang sa wakas ay binitawan siya ni Justin. Sa sandaling maghiwalay ang kanilang mga labi, isang string ng laway ang nagdugtong sa pagitan nila. Tila nag-init ang silid sa marubdob nilang pagnanasa sa isa't isa. Tiningnan ni Talia ang kanyang minamahal na may mapang-akit na tingin. Naiinis siya sa madamdaming nararamdaman nito para sa kanya. Mini, binabuli mo na agad ako pagbabalik mo. Gusto mo ba talaga akong ma-rape? Hindi ba ibig sabihin niloloko kita? Dinilaan at kinagat ni Justin ang kanyang earlobe na naging dahilan upang lumambot ang mga binti ni Talia. May naramdaman siyang basa sa pagitan ng hita niya. Silly, mai-inlove ka sa rapist na ito. Tatawa na sana si Talia nang binuhat siya ni Justin. Sa isang hingal, nahulog ang baril at punyal sa sahig. Humakbang si Justin patungo sa kama habang nakaakbay si Talia at inihagis siya sa kama bago siya siniil pababa. Babe, ang bilis mong sumuko. Mukhang handa ka na. Mahina ang boses ni Justin habang abala siya sa paglalagay ng mga palpak na halik sa kanyang leeg. Napaungol si Talia dahil wala ang lalaki ko. Kahit sinong lalaki ay magtatrabaho. Sana masiyahan mo ako. Biglang inangat ni Justin ang kanyang ulo at nakita ang kanyang walang kabuluhang ekspresyon. Bigla niyang napagtanto na may talento pala ito sa pag-arte habang ang kanyang pagganap ay nagpasigla sa kanyang pagnanasa para sa kanya. 13:45. Si Justin ay labis na naudyukan sa buong gabi na magkaroon ng gayong kooperatiba na aktres. Parang may malakas na motor na binuo sa loob niya at walang pagod niyang itinulak si Talia. Binayaran ni Talia ang halaga para sa pag-provoke sa kanya at kahit na siya ay nagtatanim ng maraming gamot na gamot, ang kanyang pangangatawan ay mas mahina pa rin kumpara kay Justin. Halos hindi na niya maramdaman ang ibabang bahagi ng katawan niya nang malapit na ang bukang liwayway. Ang kanyang mga binti ay nakapulupot kay Justin at nawala na siya ng malay sa kanyang orgasms. Bagamat siya ay nalulugod sa kasiyahan, natakot si Talia na maubos ni Justin ang lahat ng kanyang lakas. Sa kabutihang palad, si Justin ay nagmamalasakit sa kanya. Noong nakikipaglokohan pa siya sa kanyang senior, nililigawan niya ito hanggang sa mamatay ito kung maglalakas loob itong pagdudahan ang kanyang kakayahan. Nagbago na ang mga bagay ngayon, kaya nang magmakaawa si Talia, binitawan siya ni Justin at pinahigi siya sa ibabaw ng kanyang dibdib. Nakatulog si Justin sa kalaunan, natutulog hanggat maaari bago magbukang liwayway. Sumapit ang umaga at nagising si Justin na napagtanto na bumaba na si Talia. Ang kama ay medyo mamasa-masa, na isang matibay na katibayan na siya ay nasiyahan sa kanyang kasintahan ng maraming beses.
Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Justin habang nagsisindi ng sigarilyo. Habang naninigarilyo, naisip ni Justin na maganda kung laging ganito kapayapa ang kanyang buhay. Pagkatapos ng mainit na shower, bumaba si Justin at isang masarap na amoy ng pagkain ang tumama sa kanya bago pa man siya makarating sa hapagkainan. Nakatuon si Talia sa pagluluto ng almusal. Para sa isang taong hindi maayos sa panahon ng pagkabata, si Talia ay bihasa sa mga gawaing bahay kumpara sa ibang mga babae na nakatira sa lungsod. Nakatali ang kanyang buhok at nakatali ang isang blue checkered apron sa kanyang slim waist. Nakasuot lang siya ng maluwag na puting t-shirt at wala nang iba. Pakiramdam ko ay isa silang mainit at ordinaryong pamilya. Biglang naalala ni Justin ang gabing ginugol nila sa mga suburb. Pagod na rin siya ng mga oras na iyon pero nagawa pa rin niyang gumising ng mas maaga kaysa sa kanya para magbihis. Ang isang tradisyonal na babae tulad ni Talia na lumaki sa nayon ay hindi magpapalipas ng umaga sa pagtatamad. Ang kanyang masipag at tradisyonal na mga halaga ay nag-udyok sa kanya na gumising ng maaga at magluto ng almusal para sa kanyang minamahal kahit na hindi niya ito kailangan. Lumingon si Talia at ngumiti kay Justin nang mapansin niya ang hitsura nito. Nandito ka na, sandali lang, magpiprito pa ako ng 2 itlog para sa iyo. Nag-iinit ang puso ni Justin sa kanyang kilos. Kahit na marami siyang manliligaw, binigyan siya ni Talia ng pinakamatibay na pakiramdam ng pagiging kabilang. Minsan ay naaawa siya kay Marian sa pag-iisip na maaaring pinakasalan niya si Talia kung nakilala niya ito ng una. Sa pag-iisip nito, lumakas ang damdamin niya para kay Talia at umakyat siya para yakapin ang baywang nito. Napangiti si Justin at huminga sa kanyang leeg, ayoko ng pritong itlog, gusto ko ng buns. Namula si Talia at nanigas ang kanyang mga paa, pero wala akong mga buns sa bahay. Dapat ba akong bumili? Kaawa-awa siyang inosente dahil hindi niya maintindihan ang nakatagong intensyon nito. Lalong lumaki ang ngiti ni Justin at dumausdas ang kamay nito sa kwelyo nito para haplasan ang kanyang dibdib. Gusto ko ang iyong buns, puting buns na may jujube. Ibinagsak ni Talia ang spatula sa kawali, nanginginig sa kanyang paghawak, hobby, huwag mong gawin ito. Ako. Kailangan ko pang pumasok sa trabaho mamaya. Bukas na ng bagong taon, wala ka bang day off? Hindi tumigil si Justin sa paghaplos sa kanyang dibdib. Napaungol si Talia. Ako. Ako ang vice-presidente. Si Marian na naman ang namamahala. Balak ko sanang huminto at tumutok sa aking paglilinang ngunit hinailan niya ako pabalik sa trabaho. Marami akong dapat gawin. Naisip ni Justin sa kanyang sarili, ano ang ginagawa ni Marian. Gusto daw niyang mag-focus kay Leia. Napagtanto ba niya na madali ang pag-aalaga ng bata kaya nangangati na siyang bumalik sa trabaho. Kung minsan ay parang isang inosenteng anghel si Marian ngunit may mga pagkakataon din kung saan siya ay parang isang mapanlinlang na demonyo. Hindi kailanman madaling hulaan ang kanyang mga aksyon ngunit si Justin ay masyadong tamad na isipin ito ngayon. Wala nang ibang mahalaga kapag may magandang chef sa harapan niya. Anything is fine for breakfast as long as I can have you as my main course. Naramdaman ni Talia ang bugzo ng malamig na hangin at doon niya napagtanto na itinaas ni Justin ang kanyang t-shirt at ibinaba ang kanyang underwear. Ang kanyang baras ay tumama sa kanya muli. Nanginig si Talia dahil sa pagkapuno muli at idiniin niya ang kanyang mga kamay sa counter ng kusina para sa isa pang round ng lovemaking. Lumipas ang 1 oras at sa wakas ay nasiyahan si Justin. Umakyat si Talia para mag-shower habang si Justin ay nakaupo sa upuan na parang hari. Kumakain siya ng congee nang bumaba si Talia na nakasuot ng pulang suit at pulang scarf. Napakaganda ng kanyang kasuotan ngunit medyo malayo ang kanyang posture sa kanilang matinding pagtatalik. Natuwa si Justin sa kanyang trabaho na nakakuha ng mata mula sa kanya. Oh, mahal, nasaan ang biyenan? Naalala ni Justin si Hilda. Kinuha ni Talia ang isang hiwa ng kama sa mesa at kumagit bago sumagot, bumalik si nanay sa hometown para sa Zenaiken New Year. Ang tagal na niyang hindi umuwi at miss na niya ang kanyang ina. Hindi ko siya pinigilan dahil medyo malusog siya nitong mga araw na ito. Plano ko sana siyang samahan ngunit binigyan ako ni Maria ng trabaho at kailangan kong hawakan ang mga ito ng personal kaya hindi ko sila hinahayaan. Stonegate sa ngayon.
Tumango si Justin at nag-alinlangan saglit bago nagpas siyang sabihin ito, si Joyce na ngayon ang patriarch ng Ant Clan. Si Jinky at Melinda ay may kani-kanyang pamilya at sigurado akong magiging abala sila sa Zenaiken New Year. Dahil mag-iisa ka, walang saysay na manatili sa Stonegate. Bakit hindi mo ipagdiwang ang gabi pagkatapos ng Zenaiken New Year? Naantig si Talia nang marinig ito. Masasabi niyang sincero si Justin tungkol dito. Ito ay hindi isang simpleng bagay. Kung magpasya siyang sundan siya pauwi, ito ay ipahayag sa publiko na ang young master ng Yang Clan ay may mga manliligaw. Bagamat ito ay isang normal na bagay sa mga angkan, hindi ito isang bagay na dapat ipagmalaki at karaniwang itinatago ng mga tao ang mga ganitong bagay. Maliban sa peer pressure, si Justin ay kukutsain ng iba. Maaaring makipag-away pa si Justin kay Marian ngunit hindi niya iniisip ang lahat ng ito. Sinisikap lang niyang huwag siyang magpalipos ng Zenaiken New Year ng mag-isa. Ibinaba ni Talia ang kanyang ulo upang panasan ang kanyang mga luha bago ngumiti sa kanya, ayos lang, masaya akong marinig ito mula sa iyo ngunit ako ay isang workaholic. Magse-celebrate ako ng Zenaiken New Year sa opisina dahil marami sa mga empleyado ang magtatrabaho pa rin. Kailangang mayroong naruroon para manguna sa kanila. Kailangan kong sampelan ang presidente mo dahil sa pang-aapi sa aking mahal. Nagkunwaring galit si Justin. Tumawa si Talia. Pagkaraan ng isang segundo, parang may naalala, tumingin siya sa kanyang telepono at napabuntong hininga, nako, may meeting ako sa umaga. Kasalanan mo kung bakit ako na late. Sa pagtatapos ng kanyang pangungusap, nakalabas na siya ng pinto na may dalang hiwa ng tinapay sa kanyang bibig. Maya-maya, narinig ang tunog ng pag-aapoy at ang mga gulong ay tumili dahil sa pagdiin niya ng husto sa accelerator. Isang ngiti ang nabuo sa mukha ni Justin at nilagok niya ang congee. Sinigurado ni Justin na maghugas ng pinggan bago umalis ng bahay. Dapat ay halos tapos na sina Yuna at Mina sa almusal kaya naisip ni Justin na ito ay isang magandang oras upang ayusin ang mga bagay-bagay. 13:46 Nagwawali si Yuna sa harap ng bakuran nang dumating si Justin at nagulat siya nang makita siya, Sir. Nakauwi ka na ba? Mag-isa ka ba dito? Si Yuna ay tumatanda na at sa kabila ng pagkakaroon ng isang anak na babae sa kanyang tabi, parang walang laman ang bahay nang wala sila. Sinabi lang sa kanya ni Justin na narito siya para kunin ang ilang mga bagay. Maayos ang lahat at nasa Central City pa rin si Marian. Yuna, si Mina ay dapat na mananatili sa iyo sa mga araw na ito. Walang pakialam na sabi ni Justin. Hindi ito masyadong inisip ni Yuna, oo, salamat at nandito siya kung hindi, maiinip ako simula nang bumalik si Hilda sa kanyang bayan. Hindi ka nakasama ni Jincel. Ngumiti si Justin. Kinawian ni Yuna, para siyang bata. Bata pa siya kaya mahilig siyang lumabas. At saka, libre na si Miss Karina mula nang umalis siya sa kanyang trabaho, kaya palagi niyang inilalabas si Jincel para maglaro. Hindi ko siya mapigilan. Natuwa si Justin na marinig iyon. Mas maganda para sa future harmony kung naging close sila. Nang matapos silang mag-chat, pumasok si Justin sa bahay at nakita si Mina sa kusina. Mas uso siya kumpara noon, although hindi branded ang suot niya, at least mas pinapansin niya ang kasuotan niya. Ang makitang naghuhugas siya ng mga gulay gamit ang kanyang content expression ay talagang naging mahirap para kay Justin na isipin siya bilang isang mapanlinlang na babae. Kung ang isang tulad niya ay maaaring nagpaplano laban sa kanya, maaaring may ibang gumagawa ng gayon nang hindi niya nalalaman. Mina, tawag ni Justin sa kanya. Lumingon si Mina mula sa pagkarinig sa kanyang pangalan at laking gulat niya nang makita si Justin, Mr. Gibson. Bakit bigla kang bumalik? Naglinis lang ako pagkatapos ng almusal. Nagugutom ka ba? Gusto mo bang ipagluto kita ng isang mangkok ng noodles? Umiling si Justin habang nakangiti, sumunod ka sa akin sa itaas, may itatanong ako sa iyo. Maaari kang magpatuloy sa mga gulay mamaya. Baka sa mukha niya ang pagkalito habang pinupunasan niya ang kanyang mga kamay sa apron ngunit hindi siya nagtanong. Naguguluhan si Yuna, hindi sigurado kung bakit may mga tanong si Justin para kay Mina. Nang makarating sila sa ikalawang palapag, sinenyasan ni Justin si Mina na buksan ang pinto sa kanyang silid. Naguguluhan pa rin si Mina ngunit sinunod niya ang utos nito dahil siya ang kanyang amo.
Lumingalinga si Justin sa paligid ngunit wala siyang napansing kakaiba kaya humarap siya kay Mina. Mina, may sinabi pa ba ang lolo ni Leia nang hilingin niyang dalhin mo si Leia sa amin? Nagulat si Mina at naging stiff ang ekspresyon niya. I don't understand what you mean by that. Naging malamig ang tingin ni Justin, hindi mo ba talaga naiintindihan kung ano ang sinusubukan kong sabihin? Dahan-dahang umiling si Mina, umiwas ng tingin, ayoko. Walang ibang sinabi si Justin at pinili niyang kunin ang mga butil na ibinigay kay Leia ni Thaddeus. Natigilan si Mina nang makita ang mga butil ni Master. Mr. Gibson, saan mo ito nakuha? Nahanap mo ba si Master? Hindi yun ang punto, mahina ang boses ni Justin dahil sa galit na nararamdaman niya, mas inaalala ko ang mga liham at ang token na tiyuhin na ipinagkatiwala sa iyo. Nasaan sila? Namutla si Mina nang mapagtantaw niyang alam ni Justin ang tungkol sa mga bagay na iyon. Sa nanginginig na boses, sinubukan niyang ipaliwanag ang sarili, Mr. Gibson, makinig ka sa akin. Nasaan na? Nagtaas ng boses si Justin at pinandilatan siya. Lumuhad si Mina at nagmakaawa, Mr. Gibson, makinig ka sa paliwanag ko. Hindi ko sinasadya, may dahilan ako. Sa tuwing pinapaalalahanan si Justin na itinago niya sa kanya ang labi ng 17 at ang pagkakakilanlan ni Leia, parang gusto niyang patayin siya ng husto. Para sa mga ordinaryong mag-asawa, ang pagsusumpa ng kanilang pagmamahal sa isa't isa ay maaaring walang kabuluhan ngunit para kay Justin at 17 na nakaranas ng masakit na nakaraan, ang pagsasama at pagkakaroon ng sariling anak ay iba. Ang kanilang damdamin para sa isa't isa ay nakaukit ng malalim sa kanila at ibibigay nila ang kanilang buhay upang bantayan ang kanilang relasyon. Galit na galit si Justin dahil dito. Kung nangyari ito ilang taon na ang nakalipas nang hindi siya napigilan, patay na si Mina ngayon. Kinailangan ng lahat ng kanyang pagpipigil sa sarili upang manatiling matino. Binawi ni Justin ang mga kwintas at tinanong si Mina, sabihin mo sa akin ang iyong mga dahilan. Pinunasan ni Mina ang kanyang mga luha at yumuko sa kanya ng 3 beses. Habang nasasakal sa hikbi, sinabi niya, Mr. Gibson, naramdaman ko na hindi ka isang ordinaryong tao ngayong matagal na akong nasa bahay na ito. Para kang Diyos na tao, katulad ni Master. Hinding-hindi ako mangangahas na tawirin ka. Ngini siya ni Justin, hindi ka mangangahas. Naitago pa sana ako sa dilim kung hindi ko nakilala ang aking tiyuhin kapag nagkataon. Malakas na umiling si Mina, hindi, Mr. Gibson, makinig ka sa akin. Alam kong nagkamali ako ngunit ginagawa ko ito para sa pamilyang ito, para sa iyo, Madam at Leia. Kumunat ang noo ni Justin, huwag mo ba akong linlangan, iniisip mo ba akong tanga? Hinding-hindi ako maglalakas loob na lokohin ka. Humihikbi si Mina, noon pa lang ako sa elementarya, hindi ako makikinabang sa pagsisinungaling sa iyo. Tama siya, dahil naguguluhan din siya nang malaman niya ang tungkol dito. Kung ganoon, bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ni Justin. Mina tried her best to calm down, I don't dare to hide anything from you anymore. Actually, nagkamali ako sa pagpunit ng envelope at gusto kong palitan ang envelope baka sakaling maghinala ka na nabasa ko ang nilalaman, pero hindi ko napigilan, kaya noong pinapalitan ko ang envelope, sinilip ko ang laman. Napansin ni Mina ang malamig na ekspresyon ni Justin at mabilis niyang ikinaway ang kanyang mga kamay, Mr. Gibson, nag-alala lang po ako sa kinaroroonan ni Master mula noong iniligtas niya ako. Sana ay makahanap ako ng ilang clue. Pero, lahat ito ay tungkol sa background ni Leia at ilang mga pangungusap na hindi ko maintindihan. Nasaan ang sulat at punyal? Tanong ni Justin na walang ekspresyon ang mukha. Paalala nito kay Mina at tumakbo siya sa closet para halongkatin ang mga gamit niya. Sa wakas, hinugot ang sulat at punyal mula sa isang maliit na plastic bag. Nang ipasa ni Mina ang mga bagay kay Justin nang nanginginig ang mga kamay, si Justin ay napuno ng emosyon habang nakatitig sa punyal. Ito ay isang maliit na sandang ng militar na natatakpan ng asul na tela. Ang 3 uka ng dugo ay nabahira ng eskarlato mula sa mga buhay na kinuha nito. Ang ilang bahagi ng punyal ay natanggal mula sa hindi mabilang na mga labanan na nagdulot ng nakamamatay na ningning sa punyal. Hindi ito isang mamahaling punyal ngunit ang pagkakita sa punyal na ito ay nagbigay kay Justin ng mga pagbabalik tanaw sa babaeng umalis sa kanya.
Ang kanyang silwete ay palaging malungkot at kasimple ng punyal na ito. Ito ang ginamit niyang sandata ngunit ito ay naiwan pagkatapos ng kanyang kamatayan. 1347. Huminga ng malalim si Justin at pinigilan ang kanyang mga luha bago buksan ang sobra. Walang nakalagay doon na nagpapahiwatig na si Mina ay hindi nang ahas na magsulat ng kahit ano dito para maiwasan ang pagdududa. Sinulyapan ni Justin ang nilalaman ng sulat at napagtanto na halos kapareho ito ng sinabi sa kanya ni Thaddeus tungkol sa 17 at Leia. Nagdagdag din siya ng 2 pangungusap tungkol sa Endless Resolve Restoration Scripture upang kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan. Alam mo na ako ang biolohikal na ama ni Leia nang basahin mo ang sulat, kaya bakit hindi mo sinabi sa akin? Tinanong siya ni Justin. Mapait na ngumiti si Mina, hindi ko masabi sa iyo o maipasa ang sulat sa iyo dahil alam ko ang totoo. Bakit? Kumunat ang noo ni Justin. Bumantong hininga si Mina, Mr. Gibson, 1 taon na akong nag-aalaga kay Leia habang naglilingkod kay Master bago ko kayo nakilala. Itinuring ko si Leia bilang anak ko pero naghihintay siya na makilala niya ang kanyang mga magulang. Magkasama kaming naglakbay, at kahit na inaalagaan siya ni Master, nananabik si Leia sa kanyang mga magulang sa tuwing nakikita niya ang ibang mga bata kasama ang kanilang mga magulang. Nasasaktan ako na makita siyang ganito kalakas. Lancy. Siya ay masyadong espesyal. Mr. Gibson, naalala mo ba noong una tayong magkita? Palihim na sumulyap si Leia kay Miss Lysander habang nakatayo sa may gate sa ampunan. Alam mo ba kung gaano siya kasaya noong gabing iyon? Sinabi niya sa akin na natagpuan niya ang kanyang ina, ngunit nag-aalala siya na baka iwan siya ng kanyang ina dahil ayaw niya sa kanya. Mukha siyang nakakaawa at nasasaktan akong makita siyang ganoon. Mabuti na lang at si Leia ang nag-ampon sa kanya. Buti na lang at si Leia ang nag-ampon sa kanya. Sobrang kilig at first time kung makita ang itsura niya na sobrang kontento. Alam ko na si Miss Lysander ay maaaring kahawig ng biological mother ni Leia, pero bilang isang babae ramdam ko na talagang nagmamalasakit si Miss Lysander kay Leia, mahal niya talaga siya at wala nang hihigit pa sa kanya. Madaling makasama sa tabi ng kanyang ina. Napangiti ang mga labi ni Justin nang maalala niya ang natutulog na mukha ni Leia. Pinainit nito ang kanyang puso. Ngumuso si Mina, Mr. Gibson, matagal na akong wala sa pamilyang ito pero nagpapasalamat talaga ako na ikaw, Miss Lysander, Madam Garrison, Yuna at ang iba pang mga babae sa pagiging mabait mo sa akin. Hindi mo ako minamaliit o minamaltrato. You guys build my self-esteem and made me feel like I'm part of the family. I can't the best for this guys. But I can't the best para sa inyo. Kung may nangyaring malaking salungatan dahil sa ilang bagay, maaaring masira ang pamilyang ito at mapahamak iyon para kay Leia. Alam kong hindi papayag si Miss Lysander na tanggapin ang ibang mga babae, pero totoo ang nararamdaman nila para hindi nila magawang maputol ang relasyon mo at sa tingin ko ay pilit mong tinatanggap ang mga babae na ito. Ang mga magagandang babae ay ayaw sa mahina, gayunpaman ang mga modernong lalaki na mayaman at makapangyarihan, lahat sila ay may mga manliligaw. Halos mamula si Justin sa hiya, diretso talaga siya. Kahit na tama siya, ang pagsasabi nito sa mukha niya ay medyo napahiya siya. I'm a nobody and I'm uneducated but all I care about is Leia's well-being. I wish for her to grow well in a happy family. I have selfish thoughts too, I don't want to go back to the country. My in-laws were a nightmare. I want to stay in this house and be a loyal maid just like Yuna. Besides and this is Leia, what makes her blood pero biological ka? Nalaman ni Marian ang tungkol dito. Paano kung mayroon siyang masamang damdamin? Pinunasan ni Mina ang mga luha niya. Halos naunawaan ni Justin ang kanyang pinagbabatayan na kahulugan. Nagkaroon ng kahulugan ngayon. Ang sitwasyon ay hindi magiging napakalubha kung si Leia ay ipinanganak ng ibang babae ngunit si Leia ay 17 na anak. Alam ni Maria na ang 17 lang ang kanyang tunay na karibal. Ang babaeng ito ang higit na nakaapekto sa buhay ni Justin. Tuluyan na siyang iniwan ng 17 ngunit sa hitsura ni Leia, palagi nitong pinapaalala sa kanila ang tungkol sa 17. Si Marian ay isang emosyonal na tao sa isang relasyon. Hinding-hindi niya ito mapapansin.
Maaaring kaya niyang tiisin ito sa pagkakaroon ng maraming manliligaw ngunit hindi niya matatanggap na ang tingin ni Justin sa ibang babae bilang kanyang tunay na pag-ibig. Si Justin mismo ay hindi magagarantiya na hindi niya maaalala ang 17 sa tuwing makikita niya si Leah. Ito ay magiging isang sampal sa mukha ni Marian. Kung hindi pa niya nakuha ang liham na ito, pinalaki niya sana si Leah bilang anak niyang hindi apektado. Pero ngayong alam na niya ang totoong pagkatao ni Leah, paano niya bibiguin ang 17? Paanong hindi niya ipaalam sa kanyang anak na siya ang kanyang biological father? Kahit na hindi niya masabi kay Marian ngayon, mas malala kung malalaman niya ito sa ibang pagkakataon at napagtanto na itinago niya ito sa kanya. Noong oras na bumalik ka galing Australia, isang buwan pagkaalis ni Master, muntik ko nang sabihin sa iyo ang tungkol dito. Tinanong mo pa ako kung may sasabihin ako sa iyo, pinigilan ko ito dahil hindi ko napigilan ang sarili ko na sabihin ito. Napahagulgol si Mina. Tumayo si Justin, inaalala ang oras na iyon. Hindi niya ito masyadong iniisip noon, pero ngayon, parang sampal ito sa mukha niya. Pagkaraan ng ilang oras, sinenyasan ni Justin si Mina na bumangon at inilagay niya ang mga bagay sa kanyang space ring. Huwag mong sasabihin kahit kanino ang tungkol dito nang walang pahintulot ko. Sinabi sa kanya ni Justin. Masiglang tumango si Mina, hinding-hindi siya maglalakas loob na sabihin kahit kanino. Gulong-gulo ang isip ni Justin. Wala siyang maisip dahil napakaraming bagay ang nakataya. Ang pamilya, pag-ibig at konsensya ay lahat ng hadlang sa bagay na ito. Pagbaba niya ng hagdanan, napansin ni Yuna na tila bumababa siya kaya lumapit ito para tingnan siya. Sinagot siya ni Justin ng kalahating puso at sinabi sa kanya na babalik siya pagkatapos ng Zen Icon New Year at maaari niyang kontaken siya kung may nangyari. Gabi ang flight ni Justin pabalik ng Central City. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, nagpasya si Justin na huwag hanapin ang iba pa niyang mga manliligaw dahil ayaw niyang ilabas ang kanyang emosyon sa kanila. Pinaandar niya ang BMW X6 palabas ng garahe at tinungo ang kinaroroonan ni Old Lee. On his way there, tumawag siya sa telepono at sinagot ito ni Old Lee. Nagalit ang matandang Lee nang marinig ang boses ni Justin, Justin, nakalimutan mo na ba ang iyong biyenan? Bagong taon na ng Zen Icon at wala kang nabili sa amin. Gusto mo pa bang makasama ang anak ko? Ang buhay ni matandang Lee ay mas maganda ngayon kumpara sa dati, at sa tabi ni Jinky, nabawasan ang kanyang kawalang kasiyahan kay Justin. Malungkot na ngumiti si Justin, pupunta ako upang makipag-inuman sa iyo. Maghanda ng pagkain, maaari akong bumili ng ilan kung walang sapat na pagkain. Hindi na masyadong inisip ito ng matandang Lee at hiniling niya sa kanyang asawa na magluto pa ng mga ulam bago ihatid si Justin na magmaneho ng mas mabilis. Nang makarating si Justin sa kondominium ni Old Lee, lalabas na sana siya ng kotse nang may nakita siyang bagay na nagpahinto sa kanyang paglalakad. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.